Super Typhoon Shanshan na natiling nasa isla pa rin ng Okinawa Island sa Southern Japan. At siya ba ang epekto ng tuloy-tuloy na malakasang southwest monsoon rain sa Metro Manila at sa ibang bahagi ng Southern Luzon? Ating tatalakayin. At patuloy na malawakang ulan, dala pa rin ang southwest monsoon mula sa may bahagi ng Southern Luzon area kasama na ang Metro Manila at ibang bahagi ng silangan at kanluran ng Northern Luzon patuloy ngayong araw. Asahan ang mga posible pa rin mataas ang pagbaha at violent rain showers dahil sa tuloy-tuloy na malawakang southwest monsoon na resulta ng pag-apaw naman ng Lamesa Dam. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, August 28, 2024. Ang oras nating Bossmet may maga ay alas 10:49 na ng umaga. Mula pa kanina madaling araw o kahapon ay tuloy-tuloy tayong nakakaranas ng mga moderate and violent at almost torrential rains ang naranasan maging dito sa amin sa Caloocan. Simula pa yan kahapon dahil sa umiiral na tuloy-tuloy na daloy nga po ng malawakang southwest monsoon. Well, may mga nagtatanong bakit lumakas ng ating southwest monsoon. Inuulit ko, mga nakarang araw pa, 4 days, 5 days ago, natatandaan ninyo, nag-report pa ako ng aking automated ensemble forecast. Nakita niyo naman yung aking circle ng southwest monsoon enhancement circle, kung natatandaan ninyo. Nakita ninyo kung gaano kalawak ang potential na mahahatak sa ating habagat within 90-hour period po yan. Mula kay typhoon na si Shanshan na natili pa rin nakatambay dyan sa may bandang Okinawa Island. Pero almost malapit na ito sa kalupaan ng Southern Japan. At dahil nga po sa paglakas nitong si Shanshan na ngayon ay nasa category 4 typhoon na po siya, pero super typhoon na natin na ituturing yan sa Pilipinas at sa Japan. Meteorological Agency ay nagdulot po ng mas malakas na outer steering wind environment na umaabot nga po sa ating bansa. Yung outer steering environment mula kay Typhoon Shanshan na nagdulot po ng napaka-organized na hatak sa ating southwest monsoon. At ito nga po ang resulta, pagdulot nga po talaga ng aasahang violent rain showers mostly dito sa atin sa Metro Manila, kasama na ang bahagi nga po ng Southern Luzon at ilang portions ng Visayas. Mostly, mas ramdam muna yan ang mga taga-kanlurang bahagi ng bansa na kung saan unang babagsakan ng mataas na water vapor. At magtatabas yan sa kalagitnaang kalupaan ng bansa. At kitang-kita naman sa ating lightning detection system, mula sa aking monitoring ay nasa 360 lightning strikes na po ang nadedetect as of 10:50 a.m. po ngayong umaga. Yan o, mahigit sa 300 lightning strikes na po. At mula pa kagabi, tuloy-tuloy po, maabot pa nga ng mahigit sa 1,000 lightning strikes. So, kung sisilipin natin, i-review natin yung total lightning strikes simula pa kahapon. So, within past 24 hours. Yan. Kasi humigit sa 1,000 ang lightning strikes ang naitala natin kahapon. Makita natin sa stroke count ay grabe po, sobra-sobra. Ang mahigit sa 700 ang counts per hour natin. Napakarami. Grabe. So, kung titingnan naman natin yung stroke ratio distance, mabot po sa 7,100 total strokes po ang na-detect ng aking aparato. Within 2,500 to 3,000 ang pinaka-radius distance na na-detect. The rest, mga around mga 10 to 20% or mga between 1,500 pababa. Pero mostly malapit din sa amin, kitang-kita naman po sa ating stroke ratio by distance. Pinakamarami sa between 2,500 to 3,000 kilometer yung range na may pinakamaraming na-detect. At mapapansin natin, ganyan sa may bandang hilagang silangan na kung saan yung monsoon trap na nakalinya ay nagdulot po ng maramihang lightning strike na lumagpas nga po sa 1,000 total strokes.
Ako din yan kahapon. Pero kung titingnan natin sa stroke ratio, umabot nga po sa mahigit 7,100 total lightning strokes ang na-record ng aking lightning detection system sa Caloocan. Sobrang violent po, lala po yan. So, base sa kanyang stroke ratio, bearing ay northeast at southeast po ang most of range detection nito. Pinakamataas 1,043 strokes. So, ito po ang pinaka-most of reading ng aking aparato na nasa 1,043 o mahigit sa 1,043 ang naging recorded lightning stroke sa amin sa Caloocan within past 24 hours po yan. So, malinaw po yun mga folks na ganun karami ang naging pagtulog at pagkilat since kahapon. So mag-iingat pa rin ang mga kababayan natin, lalo na sa silangang bahagi ng bansa, dyan sa may bandang Aurora Region o Quezon Province, hanggang dyan na yan sa Eastern Bicol Region, sa Baybayin, dahil matitindi po ang mga pagtulog at pagkilat dyan, at asahan din sa medyang panig ng kaluran ng bansa, lalo na mamayang hapon o gabi na naman mga folks. Kaya ingat po at asahan ang malakas ang pag-ulan na magdudulot po ng mga pagbaha pa rin simula yan kahapon. Pinaka-closest naman sa amin sa Caloocan ay 23 kilometers po ang recorded since kahapon. Makikita natin dito sa ating lightning graph yung impact distances. Yan. Dito lamang yan sa Pimo Weather makikita yung pinaka-detalye niyan. At until now ay nadedetect pa rin at least mga 88 mga mahigit sa 88 kilometer 80 to 80 kilometer ang approximate radius na may pinaka closest lightning strikes ang nadidetect ng aking aparato. Ayan, nagpapansig pa rin at kitang-kita natin sa Google Satellite Imagery o Google Map ang nanatiling aktibong mga pagkidlat dyan sa silangang bahagi ng bansa. Mas marami po dyan sa may silangan na kung saan nagtatraverse po ang extension ng monsoon trap na gaya ng ating analysis report kahapon. So, ingat po sa mga kababayan natin. Ayan, nagka-triangulate pa rin at sabay-sabay na nadidetect ng aming mga aparato. Sa Pilipinas, 3 po ang active na lightning detection systems. Kasama po ang inyong lingkod sa Caloocan at makikita ninyo yan tuwing bibisita kayo sa Blitzertum website dito. Kasi ito yung mga actual pinaka-actual na real-time na lightning detection. So, kita-kita naman ninyo kung bawat patak ng malakas na pagkidlat, nagka-triangulate po yan sa aming mga aparato. So, 3 lamang sa Pilipinas ang meron kami na aktibo sa Pilipinas. Despite kung pag-asa, kung saan naman 3 kami ang mas may detalyeng aktibong lightning detection system sa Pilipinas. Samantala mataas ang water vapor pa rin, tuloy-tuloy pa rin po ang mga pag-ulan, lalo na sa katimugang bahagi ng Luzon, yan, at sa ibang bahagi ng kanluran ng Luzon, at kabilang dito sa Metro Manila, at nakakaranas pa rin ng mga moderate and heavy rain showers, at asahan yan nitong maghapon. So ingat po sa mga bumibiyahe o nasa labas po. May mga ibang eskwelahan daw, kalimitan dito sa Caloocan na Botas, nagsuspend daw po ng klase ang ating mga lokal LGU. Kabilang na rin daw ang Quezon City, nag-suspend din daw ng klase. Kaya medyo walang pasok po dito sa amin sa Caloocan ang mga estudyante. Not sure lang kung buong ano po 'yon, mga buong klase o mga buong levels ng eskwelahan or siguro yung mga elementary lang siguro. Hindi natin sure. Pero malinaw po, nag-suspend po ng klase ang mga local LGUs natin sa Caloocan hanggang Quezon City nga. At makikita natin sa ating Doppler radar imagery, courtesy of Pag-asa, makikita po ang malawak pa rin na water vapor dito. Pero sa ngayon, medyo mga 0.1 to 0.5 mm. Pero lumalawak po dito sa may bandang Zambales na umaabot ng moderate to heavy rain showers pa rin ang mga water vapors dito. So nakakaranas sila ng mga heavy rain showers sa area na yan. So ingat po sa mga kababayan natin lalo na sa mga hindi inaasahang pagbaha. Sa ating current conditions, overcast po, gloomy, humid at overcast po dito sa amin sa Caloocan at makulimlim po at napakataas ng aming outside humidity. So very high concentration na naman ng ating humidity. So makakaramdam tayo ng mas comfortable na temperatura ngayong araw. Hopefully nitong tanghali manatiling comfortable hanggang nitong maghapon. Then asahan pa rin natin ang tuloy-tuloy na mga pag-ulan
na may kahalong overcast. Sa labas na presyo nito lang, aking weather station, kaninang 5:34 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.1 degrees Celsius. Kahapon, comfortable ang aming highest temperature na 30 degrees Celsius lamang. Itala ito kahapon at 3:55 PM, meaning mababa po ang naging heat index namin na nasa total of 37.7 degrees Celsius lamang ang aming init pandama. So, comfortable yan na may ituturing sa amin. Despite na pasok pa rin yan sa medyo danger level ng heat index natin sa Pilipinas. Pero sa amin sa Caloocan ay comfortable nang maituturing yan. Samantala sa PH Streams in past 24 hours, ang tubigaro pa rin sa may extreme na Luzon na may naitalang napaka-mainit na temperatura na umabot sa 36.6 degrees Celsius. So medyo bad news sa kanila, hindi sila naging comfortable despite na maulan dito sa amin mula Central Luzon pababa. Sa Tugigaraw at extreme Northern Luzon, patuloy silang mas mainit ang kanilang naging temperatura. Since yung daloy ng Southwest Monsoon, hindi masyado nagtatraverse nga po sa may extreme Northern Luzon. At nai-report na po natin yan since mga nakaraang araw hanggang kahapon nga po. Sa lowest temperature naman, ang sa Baguio City, natiling balik sa 18.2 degrees Celsius ang kanilang naging lowest temperature. Pagdating man sa Inulan, ng Subic Bay, nakapagtala sila ng total of 168 mm na total rainfall. Pero dito sa amin sa Caloocan, nakapagtala kami ng 87.3 mm na total rainfall kahapon. At ngayong araw naman ay total of 88.8 mm ang total rainfall sa amin. So kung susamahin ninyo yan, kung susamahin natin ang total rainfall mula kahapon hanggang ngayong araw dahil tuloy-tuloy po ang mga pag-ulan sa amin sa Caloocan ay nasa total of 176 ang naging milimetro na total rainfall namin sa Caloocan. So sa loob ng 7 araw, so far 6.3, pero total August rain ay nasa 433.8 mm na po. Meaning, above rainfall na po kami o above average rainfall na po kami sa Caloocan, nangangahulugan lamang na ramdam talaga natin ang tag-ulan ngayong buwan ng Agosto na. Dahil nag-above average rainfall na po sa amin, kung titingnan ninyo sa pinaka-August to date differences, lumagpas na kami sa average rain date ng month of August na 433.8 mm. So meaning, yung pinaka-difference ay mababa na lang ng 44.1 mm ang total average rainfall namin kumpara sa mga nakaraang taon from 477.9 mm. Konti na lamang aabutan na namin yung pinaka-August total rainfall average. So kung magtutuloy-tuloy po ang pag-ulan ngayong maghapon, expected ay aabutin na namin yung pinakakota na August average rainfall na 477.9 or maaari pang mas mahigitan yan. Tingnan natin ngayong maghapon. Malinaw lamang na talagang pasok tayo sa tag-ulan talaga at southwest monsoon at nataon pa na may bagyo na nagpaganda sa steering environment ng ating habagat. Kaya ganun po ang nangyari. Sa outside humidity, nasa 92% po, napaka-highly concentrated po ng ating moisture sa paligid. Wala itong nagbago since last hour at ang ating area sa Metro Manila ay low pressure area po, halos na nasa 1,006 hectopascals po and steady ito since last hour. So, dito sa Metro Manila, medyo low pressure area po tayo. Nasa 1,006 hectopascals po tayo. So, asahan ang mga pagtulog at pagkidlat nitong maghapon pa rin dahil thunderstorm pa rin na ituturing yan ngayong maghapon. So, ingat po sa mga buong biyahe dahil asahan ang mga pagtulog at pagkidlat pa rin, lalo na sa hapon o sa gabi mga poksa at madaling araw. Samantala, sa high tide and low tide status, so far, pa-low tide pa lamang po in 3 hours and 5 minutes to low tide. So, medyo katamtaman po ang level ng dagat. So, wala po tayong magiging komento. Ingat na lamang po din yan asahan ng bugso ng hangin, lalo na sa kalurang baybayin ng bansa dahil nga po sa traversing ng ating habagat. Ingat na lamang po, pero katamtaman lamang ang taas ng karagatan. So, sa mga papalaot, pwede po tayong pumalaot dahil kung titingnan naman natin, sa kung may nakataas na gale warning, ay bahagya lamang na mataas ang alon dyan sa may bandang Palawan. So, nabanggit na natin kahapon, within 24 hours, o sa susunod na 24 oras kahapon, nabanggit na natin ay inaasahan ay tataas po ng bahagya ang alon dyan sa may bandang Palawan. Kaya ingat po sa mga papalaot ngayon dyan, ang mga mangisda natin sa may bandang southwestern Luzon.
medyo aabot po sa 1.5, 1.25 pataas yung magiging alon. Ingat at kumari medyo ingat, wag muna tayong pumalaot. Dahil umaabot ng mahigit sa 1 meter po ang taas ng alon. Pero sa nalalabi naman sa mukhang okay naman ang pag-alon, iwas na lamang po sa posibleng malakas na hangin dulot po ng traversing ng ating hanging habagat mga folks. Samantala, kaka-update lang ng ating space weather status. May G1 minor storm po tayo na geomagnetic field na mahigit sa 5 KP index o eksakto 5.67 po. Ngayon lamang ito ng update. So silipin agad natin, inaasahan na nakataas ang alert ng KP index of 6 at mataas ang kanyang inaasahang probability. Dahil naka-active warning yes po siya. So as of 11:01 AM, ngayon lamang po, nagkaroon tayo ng G2 moderate na NOAA scale. Inaasahan po ang area impact, primarily forward na 55 degrees geomagnetic latitude na naman at asahan ng mga ilang power grid fluctuations expected dyan. Lalo na sa mga high latitude, sa mga part ng Northern Hemisphere na apekto nito. Satellite orientation, magkakaroon ng mga di inaasang irregularities at pagtaas ng drag sa low Earth orbit at mga propagation o pagbawas na naman ng high frequency propagation ng mga higher latitudes. Pero hindi ito nakita sa forecast natin ngayong araw dahil according sa forecast, inaasahan lamang na active na 4.0 KP index lang daw ang naka-forecast dito from unsettled na 3.0 hanggang 3.7 to 4.0. So hindi naasahan na umabot ng NOAA scale G2 yung nag-arrive na geomagnetic storm ngayong umaga. At makikita natin ay asahan ang bahagyang pagtaas na naman o patuloy na radio blackout ng R1 to R2 at 70% at 60% naman sa susunod na 24 o 48 oras. So makikita naman natin ay hindi naman nag-abnormal yung ating solar wind na nag-arrive sa Earth. Normal speed naman siya. And so far, yung ating daily sunspot number at 170, so medyo mataas at wala naman tayong solar X-ray flux event. Maliban lamang sa bahagyang pagpitik ng solar photon flux, bahagyang sumisipa ng bahagya yung proton flux nito. Malamang, epekto yan ng geomagnetic field natin na sumipa sa KP 5.67. So, base din sa pinaka-forecast ay nakataas din sa 5.67 yung pinaka-forecast at inaasahang mag-unsettle dito kalaunan at inaasahan nga po yan hanggang nitong maghapon according dito and then tatahimik na naman siya. So nagkaroon ng biglaang distortion sa ating magnetosphere. Yan. So pinaka-lowest kung babasehan natin dito at least mga 23.619 nanotesla ang reading. So medyo malakas ang impact kaya nagkaroon ng G2 geomagnetic field. At kitang-kita po yung northern lights ng North Pole at South Pole. Pakikita po yung liwanag ng auroral event, Aurora Borealis at Australis na makikita ang maliwanag ngayon sa mga night side ng Earth. So matatanaw niyo yan kasalukuyan. Apektado tayo ng derived vertical TEC sa Mid-Pacific. So medyo maya-maya damay na ang Southeast Asia kasama ang Pilipinas. So, asahan natin na may mga radio interruptions na bagya. Bagamat walang masyadong mataas na di-region absorption predictions. Normal naman so far yung degraded frequency pero expected anytime magkakaroon ng poor HF conditions yan anytime habang nakataas sa 65% yung solar flare probability. Samantala sa almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:43 AM at inaasahan lulubog ito mamayang 6:10 PM. Ang ating namang 33% illuminated na lamang na warning crescent, liliwanag ng buwan. Sisikat naman ito bukas na madaling araw at 1:13 AM at lulubog naman ito ng kinabukasan naman ng hapon ng 1:52 PM. So ibig sabihin lamang nito is pamunset pa lamang yung buwan. So maaaring matanaw niyo yan dyan sa kapag clear ang skies ng inyong west direction, makikita nyo, pag palubog pa lamang yung buwan, nasa elevation of 33 degrees yung moon elevation pa lamang. So, palubog pa lamang sa ngayon yung buwan. So, asahan natin, bukas pa ng madaling araw ito ulit magmo-moonrise.
Sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes, asahan po ang tuloy-tuloy na malakas ang pag-ulan pa rin at mga localized thunderstorms po So, matik na po yan at inasahan hanggang bukas na po at sinabi nga po natin yan hanggang sa susunod na 2 araw ay asahan ang patuloy tayong mga karanas ng kalat-kalat at ulan sa Metro Manila. Biglang moderate and heavy rain showers, dulot pa rin ang epekto ng southwest monsoon So, take note yan at ingat po sa mga flash floods po. Highest and lowest temperature expected naglalaro sa 27 to 30 degrees Celsius and lowest temperature expected 24 to 25 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Makikita po ang napakalawak at napaka-extensive o malawakang extension ng southwest monsoon na nagtatraverse po dito sa may bandang Southern Luzon hanggang bandang Visayas. So, medyo nadadamay po ang bahagi po ng Calabarzon area at Metro Manila at ilang bahagi sa may bandang Kaluran at Central Luzon area. Maliban lamang sa pinaka-extreme no Luzon, dyan sa bahagi ng Apari, Batanes Group of Islands at bandang Tugigaraw na medyo katamtaman po at klaro po ang himpapuid lalo na sa kaduluduluhan na po ng Apari, Ilocos Norte at Batanes Group of Islands na mas katamtaman po at fair weather po ang area nila dyan sa ngayon. Pero mula din sa may bandang Central Luzon, pababa na po ng Southern Luzon at Visayas ay magiging mas masungit po ang ating mga pag-ulan. Dahil nga po sa tuloy-tuloy pa rin na southwest monsoon at kita-kita sa infrared rainbow satellite imagery, yung extension na ito ng monsoon trap dahil nga po sa nagkaroon ng steering gyre ng bahagya itong southwest natin. Kaya yung hatak sa ating southwest monsoon o habagat nagkaroon ng organized flow. At kung makikita ninyo sa pinaka-flow at i-zoom in natin, makikita po yung organized flow ng gyre o monsoon gyre na ito hanggang sa direksyon nitong si typhoon na malapit ng maging super typhoon. Actually sa atin sa Pilipinas, super typhoon na itong may tuturing. Pero sa international, malapit na siyang maging super typhoon na. Dahil nasa category 4, typhoon na po sila. Itong si Shanshan sa international weather agencies. Naka-typhoon category pa rin siya na category 4. Pero sa atin sa Pilipinas, itinuturing na natin yung super typhoon category 4 na. So, makikita ninyo yung monsoon gyre at yung steering environment na nagawa nitong si Typhoon Shanshan o Super Typhoon Shanshan ay nagbulot po ng organized cloud form o wind flow dito sa atin sa bansa mula sa Timog Kanluran na nagdulot nga po ng malawakang pag-ulan. At dahil nga po sa significant na nahahatak nga po itong ating hanging habagat at yung low quadrant ng hatak nito ay malawakan po ang naging distansya. Mapapansin niyo malawakan po yung pinaka-inflow ng tawag nito environmental steering environment na nagawa nitong si Shanshan. Kaya ang nangyari, naging very organized po yung pinaka habagat natin. Kaya nakakaranas tayo dito sa bahagi nga po ng Metro Manila, kabilang ng South Luzon ng malawakan talaga ng mga pag-ulan at nagkakaroon ng violent rain showers na nagdulot nga po ng pag-apaw kay La Mesa Dam at asahan natin yan maghapon at inaasahan tuloy-tuloy yan hanggang bukas pa po hanggat meron pa pong aktibo na steering environment na nahahatak nitong si Shanshan dahil nga po mas lumakas na po yung intensity niya at category 4. At kung titingnan naman natin sa heavy rain infrared potential, kita po na napakalawak pa rin ng epekto ng potential ng heavy rain showers kabilang na ang buong kanluran ng Luzon hanggang dito sa may bandang South Luzon. Kasama na ang buong Mimaropa area, Calabarzon, hanggang Bicol region na po yan at northern part ng Visayas. So damay, pati ang Metro Manila ay asahan natin na makakaranas tayo ng violent rain showers nitong maghapon. So take note yan, ingat po sa mga pagbaha just in case. At kung napapansin niyo tumataas na naman ang flood level sa inyong lugar, hanggat maaga pa ay mag-evacuate muna kayo just in case. Dahil tuloy-tuloy pa rin po, lalo na sa silangang bahagi ng bansa, na tuloy-tuloy na mataas ang heavy rain to violent rainfall maghapon. Ingat po sa mga kababayan natin. So, hindi natin isa-isahin muli. Diyan, mula sa Metro Manila hanggang South Luzon na po yan. Mataas po ang potentially ng pag-ulan to violent rain showers anytime. Kaya ingat po sa ating mga kababayan dyan. Pero mula sa bahagi ng Visayas, dito sa may sentro, kung titingnan natin yung Himawari 8 satellite imagery,
Mula dito sa bahagi ng bandang Masbate, sa katimugang bahagi naman Masbate, at the rest ng bandang sentro ng Visayas, dito sa bahagi ng Negros Region, Cebu, hanggang dito sa may bandang Leyte. Medyo gloomy pa rin tayo dyan, overcast, at makulimlim po. Pero asahan po mga ilang kalatkat na pag-ulan na may ilang pagkidlat pagkulog pa rin ang inaasahan natin dyan sa bahagi na yan ng bandang Central Metro Cebu, Bohol, hanggang dyan sa may bandang Dumaguete at Siquijor. Asahan din ang mga kalatkat na pag-ulan mula dyan sa may bandang Bacolod, pataas na yan ang buong Panay Island, kasama ng Iloilo ha. So ingat po sa mga potensyal na pagbaha pa rin at heavy rain showers. At dito naman sa Eastern Visayas, mula bahagi ng Northern Samar, Sangtarman, pababa ng Calbayog City, ay magiging maulan pa rin po tayo dyan, kalat-kalat po at makulimlim po ang inaasahan. Pero mula din sa may bandang Borongan City sa Samar ng Pasay, patuloy pa rin tayo magiging overcast and gloomy tayo dyan. Expected din ang mga kalat-kalat na mga ilang moderate and potentially clusterized heavy rain showers. So be ready na lamang sa silangang bahagi ng Visayas. Kasama na rin ang bahagi nga po ng buong Leyte anytime. Asahan po mga kalatkat na pag-ulan na may ilang pagkinat at pagkulog. So medyo damay pa rin ang bahagi po ng Visayas area pero hindi pa magaanong singlala kagaya ng dito sa Bepate ng South Luzon, lalo na sa buong Mimaropa area. So ingat po at nakakaranas pa rin kayo kasalukuyan ng matitinding violent rain showers dyan. Ingat sa mga kababayan natin. At sa bahagi naman ng Mindanao, despite na gloomy pa rin din tayo dyan, maulap, pero magiging mas katamtaman po ang lagay ng inyong panahon dyan sa buong Mindanao, lalo na sa northern part ng Mindanao at sentro hanggang dyan sa bahagi ng Davao Region. Magiging part dito mo si ikaw di lamang ang iilan sa bahagi ng Davao Region. So expected ka rin mga isolated rain showers and localized thunderstorms anytime, especially sa hapon o sa gabi. Samantala, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated topical second sector para sa status ni Super Typhoon Shanshan, pero internationally, nasa typhoon category 4 pa lamang po ito sa international. Pero sa atin sa Pilipinas, considering Super Typhoon category nga po ito. And as of 12:45 PM na po ng tanghali, ang kanyang central air pressure nasa 213 kilometers per hour na at bugso umabot na ng 266 kilometers per hour. Pero yung kaninang status niya since 8 o'clock AM, nasa 194 kilometers per hour yan lamang ito at bugso umabot ng 242 kilometers per hour. So, officially and non-officially, makikita niyo yung pinaka-detalye niya ngayon. Pero yung pinaka-aggressive niya ngayon ay nasa 213 kilometers per hour na po. So, mukhang papasok na ito sa Super Typhoon category sa international category. Pero sa atin, maituturing na itong Super Typhoon category na. Yan. So, ang kanyang kilos ngayon, so far, bahagyang pa-north, northeast arcward sa bilis na 8 km an hour. Napakabagal. Kaya nanatiling nandito pa din siya sa may bandang vicinity ng Toshima. Kahapon, nasa may bandang Amani Islands lamang. Ngayon, nasa Toshima Islands ito. Sakop pa rin ng bandang Okinawa Island Prefecture, southern part ng Japan area. Pero dahil mas malakas na po yung outer circulation band, nararamdaman ng mga taga-Fukushima na yung bugso nito. At makikita pa rin natin sa ating mga TC track analysis, makikita ito ay magtatraverse pa rin sa area ng buong southern Japan, mula Fukuoka hanggang Osaka. Yan, according dito. Medyo nagdi-distort lamang yung paggalaw niya. Pero inasahan, bandang Kagoshima magsisimula ito, tatawid dito ng Kumamoto and the rest hanggang dyan na sa may bandang Okayama dadaan. Yan ay sa susunod na ng mga 48-hour period na. So hindi na natin bibigay yung pinaka-further nito dahil alam ko preparado na ang Japan sa magiging paglandfall nitong si Typhoon Shanshan o Super Typhoon Shanshan sa ating kategorya sa Pilipinas. Kitang-kita naman po sa ating floater, mga satellite imagery. Makikita po ang pinakamata o sentro nitong si Shanshan ay napaka very well organized na po at napaka very contained na yung detail ng pinakamata niya. Na senyales na ito ay mas umiibayo pa ang paglakas bago ito tulay yung maglandfall sa may bandang Southern Japan nga po. At makikita nga po dito sa animation, kumikilos nga to pa northeastward ang pinaka-direction niya.
Bagamat hindi na ito apektado, maka-apekto sa bansa, pero yung hatak nito sa inflow ng habagat ay makikita natin sa pinaka-satellite imagery ay napakalawak pa rin ang nahahatak nitong inflow ng ating monsoon trough extending to southwest monsoon. Kaya sa Pilipinas, mas apektado naman tayo ng habagat dahil nga po sa pinaka latest inflow na nagagawa nitong si Shanshan. At nagdulot nga po sa organized steering environment na dulot ng paghatak o naging maganda o organized, well-organized yung hatak sa ating habagat mula sa timog kanluran ng bansa. Kitang-kita nga po yung malawak na ito ng kaulapan hanggang sa pinaka-inflow nitong si Shanshan. Nagkaroon ng magandang steering environment kasi. So, kung titingnan nyo, yung pinaka-outer steering wind environment mula sa pinaka-circulation ni Shanshan, nagdulot po ng magandang flow dito sa pinaka-Palos Gyre. Gyre winds na naghahatak po sa ating habagat sa kanluran ng bansa at nag-extend nga po sa pinaka-silangan to northeastward ng bansa. So, kung mapapansin niyo halos nagkaroon pa ng gyre circulation o nagkaroon pa rin ng pinakabahagyang gyre, yung pinaka-outer wind ng kanyang environmental circulation. So, kung makikita ninyo, pansinin nyo yung pinaka-gyre circulation na nahahatak sa ating habagat. Kaya, asahan pa rin na tutuloy-tuloy ang epekto ng habagat sa bansa ngayong araw at inaasahan yan hanggang bukas pa rin yan. Dahil napakabagal ng pagkilos nito si Super Typhoon Shanshan. Pero internationally, again, nasa Typhoon Category 4 pa rin ito, mga folks. So, meron bang kasunod at meron ba tayong anomaly na maoobserbahan mula doon sa napapansin natin sa Global Spectrum Model? So far, nanatiling very insignificant at may mga ilang trough cluster lamang ang nakikita natin dito sa silangan ng bansa. Pero hindi ganon ka-organized at well-development. Pero dito sa may bandang kanluran ng Northern Luzon, medyo nagkakaroon na ng mataas na anomaly yung kanyang embedded ng southwest monsoon natin. So, maaaring itaas yan ni Pag-asa as low pressure area, active low pressure area. So anytime i-declare yan ni Pag-asa since ang kanyang anomaly ngayon so far nasa halos 50% na po yung current 24-hour tropical cyclone forecast prediction niya. Ganon din sa pinaka-anomaly niya, halos nasa 40% o 50% na halos yung kaulapan dito sa may bandang kanluran ng Southern Luzon o bandang kanluran ng Luzon. So, maaaring i-consider na ni Pag-asa yan as shallow low pressure area o active low pressure area. Depende kay Pag-asa. Pero yung significant na magiging active na bagyo o malakas na bagyo sa ngayon ay hindi pa natin maiko-considera pa. Dahil hindi pa masyado well-known o convected yung pinaka-upward low convection. Since nahahalo siya sa hatak ng ating habagat, maliit sa ngayon ang tsansa na maging isang active na bagyo ito. Base naman sa mean sea level pressure, makikita po natin naglalaro sa 1,004 to 1,006 hectopascals yung low pressure area dito sa paligid. Pero makikita natin hindi siya well-known na nagkakaroon ng upward low convection na magre-resulta nga po ng pinaka-active na low pressure o umabot man lang sa pagiging tropical depression niya sa ngayon. So, manatili lamang na mababa ang atmospheric pressure niya base dito sa pinaka-circulating observation natin ng mean sea level pressure at magtudulot lamang ito ng pinaka-shallow low pressure trough na magpapaulan pa rin sa kanluran ng bansa ng tuloy-tuloy hanggang bukas po yan. Inaasahan na po natin yan mga folks. Dahil kung titingnan natin yung susunod na 24 oras, makikita naman na nanatiling well-known pa rin yung pinaka-shallow low pressure area sa may kanluran ng Luzon. So, expected, i-declare yan na as low pressure area ni Pag-asa mga folks. Pero yung maging epekto ng cyclonic circulation, sa ngayon, hindi pa ito maituturing na well-organized. Sa mga computer models naman, kung pagbasa natin mula kay GFS, makikita natin very insignificant po. At halos hindi pansin yung pinaka-shallow circulation sa may kanlurang bahagi po ng Luzon. So, hindi siya itinaas sa mga forecast. Makikita lamang natin, embedded lamang ng southwest monsoon, yung mga kaulapan dito sa kanlurang ng bansa, despite na mababa ang atmospheric pressure. Pero so far, wala man tayo inaasahan na may mabubuo na agresibong low pressure area sa loob ng 24 oras o sa susunod na 2 araw hanggang 3 araw.
Aggressive lamang ang forecast ni NABGEM na merong mukhang susunod kay Shanshan at magmumula na naman daw ito sa may bandang Guam o south part ng o west portions ng Guam at kumikilos ito pahilaga. Ang extended forecast nito hanggang sa unang araw na ng September 2024 na po mga po. So tingnan natin kung magkakaroon niya ng significant dahil may natitira na lamang tayo na halos sa 3 araw na lamang na natitira para may makonfirma tayo na may posibleng mabuo nga po. Na ayon sa aggressive forecast ni NABGEM ay may mabubuo sa may bandang kaluran ng Guam. So tingnan na lamang po natin mga box at mag-update tayo kung sakali dahil kung babasin naman natin yung wind shear dito, yan ay medyo favorable naman ang pinapakitang area dito sa may bandang Guam. At yung kanyang convergence analysis naman natin, kung pagbabasihan, ay medyo hindi pa ganun ka-significant itong mga nakikita nating cluster na kaulapan dito sa may bandang silangan ng Mindanao sa labas ng ating PAR. So napaka buhaghag pa na mga kaulapan ng mga cluster nito, so hindi pa natin masasabi o maituturing na isang invest ito o candidate as invest. Obserbahan muna natin hanggang sa susunod na 2 araw kung magkakaroon tayo ng kasunod kay Shanshan. Pero sa ngayon, wala pa. Kaya mag-update na lamang tayo sa Facebook mga folks. Dahil pagbabase natin sa mga computer models, napaka-insignificant pa rin ng ipinapakitang mga forecast mga folks. Samantala, dahil sa patuloy na pag-ulan since kahapon, ay umapaw po ang dam ng La Mesa Dam at umabot nga po ang paglagpas nito at least mga 0.05 meters ang sumobra o yung umapaw sa kanya. So inaasahan na magbubukas ng gate para mabawasan po yung pag-apaw nitong kay La Mesa Dam. At dahil sa umapaw, inaasahan po na magkakaroon ng flash flood sa pagre-release ng tubig ni La Mesa Dam. So medyo brace yourselves na lamang mga folks kung sakaling magtuloy-tuloy po ang mga lalakas sa pag-ulan mamayang hapon hanggang bukas na naman ng madaling araw, just in case. So far, nasa 80.20 meters po. Above maximum po yung reservoir water level ni La Mesa Dam mula sa 79.79 meters kahapon. So lumakas po ang konsumo kay La Mesa Dam. Maaring itinatransport ko papunta kay Angat Dam para mabawasan po yung sobrang apaw ditong si La Mesa Dam. Pero kung mapapansin natin, may 80 mm lamang kahapon ang naibuhos ng ulan, umapaw kagad itong si La Mesa Dam. So mukhang nagpapakita lamang ng senyales na mukhang mababaw na po yung pinaka-basin nitong si La Mesa Dam. Hopefully, mahukayan ng ating government para mas mapalalim at mapalaki pa po yung pinaka-basin nitong si La Mesa Dam. Samantala, si Angat Dam, so far ay nasa 183.99 meters ang kanyang water level. Hindi naman siya nag-critical so far. Mula kahapon sa 184.17 meters. So halos normal at hindi naman nagne-negative, pero kung titingnan natin dito, nasa 0.83 meters na lamang yung pinaka natitira niyang sobra sa pinaka maximum level nitong si Angat Dam. So tuloy-tuloy pa rin ang pagbawas o pagbaba ng pinaka water level ni Angat Dam. Kung papasinin natin dito sa graph, patuloy pa rin ang pagdaos-dos ni Angat Dam. Simula nitong August 5. So, whole month, halos tuloy-tuloy pa rin ang pagdaos-dos ni Angat Dam. Medyo hindi nararamdaman ang pagtaas muli kay Angat Dam. Kay Ipo Dam naman, kung papansinin natin, ay halos constant lamang at bahagyang tumaas po yung level ni Ipo Dam. So, wala tayong masyado magiging comment kay Ipo Dam. Mas aggressive lamang kasing nagagamit itong si Angat Dam at La Mesa Dam so far mga folks. Samantala, sa ulat din doon, so far, napaka-noisy po ng aking seismograph at makikita natin since kahapon, tuloy-tuloy po yung distortion ng aking seismometer. So, hindi ako masyado nakakabasa ng detection mula kahapon. Mukhang medyo umuokay-okay ngayong umaga, ngayong umaga hanggang itong tanghali. Hopefully, hindi magkaroon ng tuloy-tuloy na noise yung aking seismograph. Pero so far, wala naman tayong na-detect na malakas ang pagyanig. Base sa aking seismometer, nung tingnan ko yung physical seismograph doon sa aking aparato. So far, wala namang na-detect
na malakas ang paglindol. So, finilter out ko kasi doon ko lamang siya napipilter. Pero dito kasi pagka sa website, hindi siya napipilter. So, dinoble check ko, so far wala namang malakas na mga pagyanig. However, mula sa data PDP box, mula kaninang madaling araw, medyo konti pa lamang yung registered na mga mahihinang paglindol. And so far, wala man tayo na itala na magnitude 4.0 pataas mula kaninang madaling araw o 12 ng madaling araw. Yan, wala naman so far na na-register na magnitude 4.0 pataas. Kung sisilipin naman natin yung real-time world seismic monitoring, so far, merong italang magnitude 6 dito sa may bandang Kermadec Islands. Naganap ito since kahapon pa. Pero sa atin, medyo kaninang 6:43 AM po ito. Yan, sa may bandang south of Kermadec Islands. Magnitude 5.1 ito. Malapit ito sa may bandang New Zealand North. Sa may bandang Auckland. So, yun lamang. And the rest, mga magnitude 4.0 lang naman ang mga nadedetect. Kung titingnan naman natin yung total earthquakes para ngayong araw at for the whole month of August, tingnan natin kung aabot na ba sa halos 400 total earthquakes bago matapos ang month of August. So, tingnan natin mga folks. Kasi medyo record-breaking to. Pag umabot pa ito ng 1,400 earthquakes. Yan. Well, so far, nasa 1,337 ang ating total earthquakes. 1,264 dito is magnitude 2.0 pataas. 66 sa magnitude 4.0 at pang-5 na po ang ating magnitude 5.0 dahil nagkaroon po tayo ng isang magnitude 5 na naitala dito nga po sa may bandang Masbate. Ayun, naganap ito mga 9:01 PM kagabi na may magnitude 5.0 na may lalim na 9 km ang lalim. So, ito yung pang-5 na magnitude 5.0 na itala natin ngayong buwan sa may bandang southwest ng Montreal, Masbate, mga po. So, lumalabas, meron na po tayong 5 magnitude 5.0 pero nanatiling 2 ating magnitude 6.0 pataas. So, kaya yung total earthquakes natin so far, nasa 1,337 total earthquakes na po, mga folks. So, tingnan natin kung aabot pa ito ng halos 1,400 total earthquakes, mga folks. Aalamin na lamang natin bago matapos ang month of August. Pagka-update pa rin tayo kada araw. At narito naman natin tinidig weather forecast para sa araw ng Miyerkules, August 28, 2024.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, August 28, 2024. Huwag mo kalilimutan mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Pakisuyo na lang po mga folks. At visit lamang po sa ating website na www.primoweather.com para sa pang detalye. Gusto niyo malaman na hindi natin isama ang tanghali sa ating mga report. Typically, asahan lamang natin ang mga tuloy-tuloy na pag-ulan. Moderate and heavy rain showers ang inaasahan nating maghapon hanggang bukas sa madaling araw. Expected yan dahil pa rin sa matinding southwest monsoon. At visit naman sa ating website sa gusto malaman ang pinaka-real-time events mula sa aking weather station sa Caloocan para malaman nyo kung nagkakaroon ng heavy rain o violent rain showers in real time. At lalo na sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.